Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Purihin ka, Jesucristo, viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, pinagninilayan natin sa kapistahan ng Santo Niño ang hiwaga ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus. Ipinaalala sa atin ng Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng oras ng ating buhay. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitang-hatan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinaraman ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunti ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ating kapurihan, Panginoong Diyos, hari ng lahat sa makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunugtos sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Pagkat ikaw ang banal at mataas-taasan, ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin awang panatang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupang balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos na mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatiliin sa karunungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas,
tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hiling ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapabibilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, kapag sumasapit ang ikatlong linggo sa buwan ng Enero, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol, o mas kilala natin sa kapistahan ng Santo Niño. Dito po sa Archdiocese of Manila, ang mga kapatid po natin ngayon sa Tondo ay nagdiriwang ng kanilang kapistahan dahil nandoon po ang Santo Niño ng Tondo. Nung nakaraang linggo po, ipinagdiwang ng Pandakan ang kanilang kapistahan dahil din sa kapistahan ng Santo Niño. Ang mga kapatid po natin sa Cebu, sa mga oras na ito ay nagdiriwang dahil din sa kapistahan ng Santo Niño. Malaki at malalim ang debosyon natin kay Santo Niño. At kaya ano ho ba ang pwede nating mapagnilayan at magandang mapagnilayan natin sa araw na ito? Mga kapatid, isang araw habang ako po ay nagpapagupit, no, doon ho sa barbershop, no, may nakita po akong isang imahen ng Santo Niño. Ngunit doon sa imahen ng Santo Niño, ang kanyang hawak ay hindi ang mundo at hindi rin yung scepter. No? Ang hawak niya po, suklay at gunting. No? Kasi nga ho, nasa loob siya ng barberia. Diba? Kaya napatanong ho ako doon sa barbero. Sabi ko, bakit ganyan ho yung imahe ng Santo Niño nyo? No? Sabi niya sa akin, kasi Father, barbershop to eh. Di ba nga ho, yung iba, dinadamitan nila yung Santo Niño nilang pulis, bumbero, doktor, teacher. No? Kasi po, binabase po namin sa buhay namin kung ano ang buhay dapat ng Santo Niño. No? Napagnilayan ko ho yung tagpo na iyon at tila nasabi ko sa aking sarili na parang may mali. At ano po ang mali? Imbis na ang Santo Niño ang gumaya sa buhay natin, hindi po ba karapat-dapat na tayo ang sumusunod sa buhay ni Jesus? Tayo dapat ang namumuhay sa kagaya ng pamumuhay ni Jesus. Mga kapatid, sa araw na ito,
tila merong ipinapaalala sa atin ng Diyos. 3 bagay. Una, ang isang bata. Kapag tinitingnan natin ang isang bata, ang bata ay madaling malapitan. Approachable ang isang bata. Kaya kapag hindi ka na madaling malapitan, mag-isip-isip ka, baka tumatanda ka na. Kung masungit ka na, baka tumatanda ka na. Oh, dahil ang isang bata, madali ang malapitan. Approachable yan. At marahil yan ang ipinapaintindi sa atin ng Diyos. Sa kasaysayan ng pagliligtas at sa Biblia, mapapansin natin na sa lumang tipan, ang Diyos tila napakalayo. Ang Diyos hindi maabot ng tao. Pero pagdating sa bagong tipan, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay naging kagaya natin. Marahil ipinapaintindi sa atin na si Jesus ang nagpapaintindi sa atin na malapit at pwedeng malapitan ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, doon sa ating ebanghelyong napakinggan, maraming mga bata ang lumalapit sa Panginoon. Pero sino ang mga pumipigil? Yung mga tao sa paligid. Mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay natin. Kung ang Diyos madaling malapitan at nalalapitan, tayo po ba na ilalapit natin ng iba palapit din sa Diyos? O tayo'y nagiging hadlang upang ang iba ay makalapit sa Diyos? Mga kapatid, ang batang si Jesus, pagpapakilala at pagpapaintindi sa atin na tunay na maaabot ang Diyos. Tunay na makakapiling ang Diyos sa buhay natin. Yun po yung una. Ang bata, malalapitan, kagaya ng Diyos na atin at na pwede nating malapitan anumang oras at pagkakataon. Pangalawa, ang bata po dumidepende sa nakatatanda. Dependent. Tama po ba? Saan po ba natututo ang bata? Sa nakatatanda. Kung ano ang nakikita ng bata sa nakatatanda, yun yung kanyang kinalalakyan. Yun yung kanyang ginagaya. At sa buhay natin bilang mananampalataya, magandang tanungin, mahalaga ba ang Diyos sa buhay natin? At masasabi lang natin na tunay na mahalaga ang Diyos kung ang puso natin, puso ng isang bata. Dahil ang puso ng isang tunay na bata, mapagpakumbaba. At sa kapakumbabaan, tunay nating sinasabi, ang Diyos ay mahalaga sa buhay natin. Si Jesus ay mahalaga sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, oras na kapag sinabi na natin na hindi na natin kailangan ng Diyos sa buhay natin, magtaka din tayo. Baka yung puso natin hindi na puso na dumidepende sa Diyos o pusong nagpapakumbaba dahil kailangan ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, ang makapagsasabi lang na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay ay ang isang taong may puso ng isang bata. Pusong dumidepende at pusong nagpapakumbaba. Pangatlo, mga kapatid, ang isang bata, inosente. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba yung inosente? No? Sabi nung ilan, mukha na po siyang bihasa. No? Hindi na inosente. At ano po ba ang pagiging inosente? Ang bata po ay isang inosente dahil ang tingin niya sa kalahat ng kanyang ginagawa, tama. Diba?
Yan ang pag-iisip ng bata eh. Pero tandaan natin mga kapatid, ang bata ay hindi mananatiling bata. Ang bata tumatanda. Ang bata lumalago. At kasama sa paglago ng bata ay yung kanyang kakayanang tingnan kung ano ang tama at mali sa buhay. May kakayanan na siya na tingnan yung kung ang kanyang ginagawa mabuti o mali. Pero nananatili sa isang tunay na bata ang dapat pagka-inosente. At ano pong ibig sabihin ng pagka-inosente? Nananatili ang paggawa ng mabuti. Mga kapatid, lahat naman po tayo tumatanda. Pero ano ang panawagan sa atin ng Panginoon? Maging bata. Pero hindi maging isip bata. Kundi ang panawagan ni Jesus, maging bata na sa lahat ng oras at pagkakataon, mas pinipili ang gumawa ng tama. Mas pinipiling gumawa ng mabuti. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng Santo Niño, pinapaalalahanan po tayo na ang lahat po sa atin ay maging bata, kagaya ni Jesus. At si Jesus, nung siya ay naging bata, pinaalala niya na ang Diyos ay malalapitan. Ang Diyos ay kapiling natin. At kung ang Diyos ay malalapitan at kapiling natin, patuloy niya ding ipinapaalala na malalapitan natin ang Diyos kung ang puso natin puno ng kapakumbabaan. Kung ang puso natin puno ng kapakumbabaan, patuloy din tayong inaanyayahan na kagaya ni Jesus, nawa ang puso at pag-iisip at pag-uugali natin manatiling inosente. Sa tulong po ng Santo Niño, nawa ang bawat isa po sa atin maging bata. At hindi lang basta maging bata, maging kagaya ni Jesus na bata. Kaya nga mga kapatid, wag natin basta-bastang dadamitan ang Santo Niño base sa kung ano klaseng buhay meron tayo. Mas magandang tingnan na magaya natin si Santo Niño sa buhay ng bawat isa sa atin. Sumalaminawa sa puso, sa ating pag-uugali, sa ating sarili, ang Santo Niño. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang Ama na humirang sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak kay Kristo at nagkaloob ng espiritu ng karunungan at pag-unawa. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga bata sa buong daigdig. Ang atin pong panalangin, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa,
mga obispo, at iba pang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ang pagkiling sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa pangangalakal at industriya, sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban, nagagabay at magkakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakatatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paanong mamuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat na naririto, talikdan nawa natin ang pagkamakasarili at magmalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak, bigyan mo kami ng puso ng isang bata, at ituloy mong maging karapat-dapat nawa kami sa walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tangan ngayon ang alak at tinapay mula sa pagsisikap at aming paggawa. Pabanalin nawa ang aming kakanin ng buhay ay Santo Niño tanggapin, mga alay sa'yo ay aming hain, at sa salamat at papuri, viva viva ang Magsitayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain, at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon
upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang napaligid sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Tayong lahat ay anak ng Diyos, kaya lumapit tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. At ang banal ninyo, Jesus,
namuhay bilang tao. Itulot mong kami, pakibalay, makitulad sa kababang loob mo. O Santo Niño, Batang Diyos, aming naibig, nasa iyong bisig, hawakang mahigpit sa Ama, ay ilapit, Senyor, Niño Jesus. Hawakang mahigpit sa Ama, ay ilapit, Senyor, Niño Ngayon po ay Holy Childhood Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga pangangailangan ng mga bata sa buong mundo. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan, isa't isa. Tayong lahat ay kalagiliran at nagmamahalan. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari niyo po itong dalhin sa simbahan. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po gaganapin po natin ang panalangin ng pagbabasbas sa mga bata. Panginoon naming Diyos, mula sa pananalita ng mga bata, ay lumikha ka ng awiting papuri, kaawaan mo ang mga batang ito, ang mga ipinagkatiwala sa mapagmahal mong pagkalinga ng simbahan. Ang anak mong isinilang ng mahal na Birhen ay malugod na tumanggap ng mga batang maliliit
Niyakap niya ang mga ito, binasbasan, kinalong at ginawang huwaran para sa lahat. Dumudulog kami sa iyo, Ama, na pagkalooban mo sila ng biyaya upang lumago sila sa Kristiyanong pamumuhay at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, maging saksi dito sa lupa sa pamagitan ng pagpapalaganap at pagtatanggol ng kanilang pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag